pananampalataya. So, no need na po na i-defend natin o i-depensa natin ang pananampalataya kasi ang Diyos po ang bahalang dumepensa. Pero tayo po, bilang mga sumasampalataya o nagtitiwala sa Diyos, dapat po natin panindigan ang ating pong pinaniniwalaan. Amen. So, bago po tayo dumako sa pangangaral, tayo po muna yumuko at tayo po yung matalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Jesus, marami pong salamat sa isa na naman pong araw na iyong ako ipinagkaloob sa amin. Narito kami, Panginoon, upang pakinggan ka kung ano ang sasabihin mo, Panginoon. Lord, yun po ang aming pagkaiisipin at itatanim sa aming puso at sa aming kaisipan. Dahil alam po namin, Panginoon, na lubhang napakahalaga, higit sa lahat, ang iyong mga salita. Sapagkat sa salita mo, Panginoon, kami nga po ay nagkaroon ng buhay. Kami, Panginoon, ay nami-maintain ang aming pong buhay dahil sa iyong mga salita. Kaya, Lord, turuan mo po kami at pagkalooban kami, Panginoon, ng kaunawaan patungkol sa iyong mga salita. Kasantapanin mo lamang po ang iyong alipin, ang kanyang puso, isip, ang kanyang lakas, Panginoon, upang maipahayag na merong pong kaliwanagan ang iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. Palapang po natin ang ating Amen. So, defending the faith. Amen. Panindigan po natin. Lahat po tayo ay meron po kanya-kanyang pinaniniwalaan. At tayo po ay nabubuhay ayon sa ating pinaniniwalaan. Amen. So kung wala po kayong pinaniniwalaan, aywan ko lang po, siguro hindi nyo lang naintindihan. Dahil lahat po ng tao, mayroon pong pinaniniwalaan. Amen. So, mayroon pong dalawang tao na talagang nag-uusap. Sila nga po ay engaged, kumbaga nakapaloob po sa kanila yung talagang pagtatalo. Ang tawag po din ay verbal duel. Talagang nagduduelo po sila sa pamamagitan po ng kanilang mga salita. Their voices rise like a crackling flames. So ang mga boses po nila talagang nasa todo na, matataas ang boses po nila. Para bagang yung apoy, nakakita na ba kayong may nasusunog na tumutunog po yung mga nasusunog na bagay, lalo na po sa mga tuwing dayami, pag nasusunog po, pumuputok po yun. So, parang yun po mga kapatid, di ba? Pag tayo po ay nakikipag-usap, pag mainit na ng pag-uusap, tumataas na ang presyon. Amen. Di ba? Kasabay ng pagtaas ng presyon ng ating mga dugo, umiinit na ang ating ulo. Amen. Para bagang apoy na naglalagablab upang ipagtanggol lamang ang ating pong pinaniniwalaan. Di ba? So nagkakaroon po ng mga mainitang pagtatalo. Banggaan po ng mga pinaniniwalaan ang ating pong mapapakinggan para lamang idepensa ang kanilang pinaniniwalaan. So, mga kapatid, nakakita na ba kayo ng nasusunog? Meron bang alipatong lumilipad, di ba? Nagliliparan po yan. Amen. Habang lumilipad yan, kitang-kita niyo mga kapatid na talagang talagang pumapailan na lang at hindi natin alam kung saan sila patungo. Dahil kung nasaan yung ihip ng hangin, doon po lahat patungo. Ito po mga sparks na yan mga kapatid. Kaya nga po, kung titingnan po natin, kung napapanood po ninyo, kung napanood ninyo yung pong sunog sa California. Di ba? Tumatawid po sa highway ang sunog. Bakit tumatawid? Dahil nga po doon sa mga sparks, sa mga alipato na lumilipat mga kapatid. At talagang halos lahat ng Southern California, masunog-sunog po lahat. Diba? So ganyan po ang nagaganap mga kapatid kapag ang mga tao po ay nagtatalo-talo sa pamamagitan o nagtatalo-talo dahil sa kanilang paniniwala. Amen. So ito po maganda. Dahil ang labanan po dito, intellectual. Usapan
may katinoan, mga kapatid, dahil ang pinag-uusapan patungkol po sa Diyos na ating pong pinaniniwalaan. So nangyayari po, hindi lamang basta debate, mga kapatid. It's a battleground where ideas collide. Panggaan po ito ng mga kaisipan, ng mga ideya na tayo po ay hinahamon patungkol nga po sa mga basic or fundamental ng ating pong pinaniniwalaan. Nakakalungkot lang po, mga kapatid, at sorry pa po pala sa inyo. Gusto ko pong humingi ng paumanhin, mga kapatid. Kasi malaki po lagi kasalanan ko sa inyo. Dahil sa mga pagtuturo ko po, mga kapatid, wala pong sistema. Pero tulungan po ninyo ako, ipag-pray po natin na pasisimulan po natin lahat ng pagtuturo sa basic. Kahit po matatanda na tayo, bumalik tayo sa basic, sa mga pangunahing aral. Kasi ito nga po, mga kapatid, bahagi po yan ng ating paninindigan sa ating po pinaniniwalaan. Kinakailangan talaga fundamental. Ano ba ang pinaka-pangunahing sa buhay ng tao? Hindi po ba ang Diyos? Kinakailangan magsimula tayo lahat sa Diyos. Bible study tungkol sa Diyos. Amen. Ano ba o sino ba ang Diyos? Ilan ba ang Diyos? Bakit may Diyos? Ang dami po ng mga katanungan patungkol sa Diyos na dapat po natin mabigyan ng kasagutan sa pamamagitan po ng ating sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So pagkatapos po ng Diyos, meron pa, tao. Di ba? Man. Di ba? Sumukod po na, ang dami talaga, basic creation. Ang tao ba ay nagpasimula sa single cell o ang tao talaga ay nilikhan tao ng Diyos? So yun po ang mga bagay. So banggaan po sa mga debate po, banggaan po ito ng mga kaisipan. Kaya nga po, tayo minsan napapwersa na kinakailangan talagang magsiyasat po tayo upang ating mapatunayan na ang ating pinanghahawakang pananampalataya ay totoo. At ito ay mahalaga sa buhay po natin. Next pa. We all know that debates is also seen counterproductive. Kaya po maraming pastor ayaw po talaga sa debate. Bakit? Kasi ang debate po ay hindi minsan maganda. Pakibasa nga po natin, Santiago 1:20. Anong sabi doon? James 1:2 ay 1:20. Pakibasa po. Yeah. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Ang puot ng tao ay hindi po nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Hindi ba kapag nagdidebate na, napupuot ka na, nag-iinit ka na, lalo na kapag ang kadebate mo maraming kasama. O, di ba? Nandulo nagpapalakpakan, huu! Pagtalo ka, huu! Di ba? Maganda ba yun? Hindi po. Kaya nga counterproductive hindi po maganda ang debate. At ako po, hindi talaga ako dito conforme. Kung gusto po natin, pag-usapan po natin, merong kahinahunan at katinuan para magkaintindihan. Amen. So, if we heed what Paul said, sinabi po ni Pablo doon po sa 1 Corinthians chapter 13, mahaba po yung 13 hanggang verse 13 din yan. Pero makikita po natin doon, sinasabi po ni Apostol Pablo, ang patungkol po sa pagmamahal o pag-ibig, mga kapatid. Kahit na napakagaling mo, kung wala ka namang pag-ibig, wala ka namang pagmamahal sa kausap mo, baliwala ang galing mo. Sapagkat anong mapapala mo kung nanalo ka sa debate? Kung yung kausap mo, hindi mo naman na-win, hindi mo naman nakuha ang kalooban niya, panalo ka nga. Pero nagalit lang sa iyo at lumayo lalo sa iyo. Diba, mga kapatid, isipin yun. Isipin po natin mabuti yan, mga kapatid. Walang kwenta ang debate. Oo, panalo ka, pero sa palagay mo, bawiin mo siya. Hindi. Kung walang pag-ibig.
kinakailangan may pag-ibig talaga. O sige, nag-uusap tayo, pero pag-usapan natin ng mahinahon. Kasi pag mahinahon mga kapatid, makakaisip ka at hindi ka mag-iinit. Di ba? Kasi pag tayo po ay nasa heated arguments na, di ba? Ang nangyayari, ibang espiritu na meron tayo. Di ba? Galit na, puot na, mga kapatid. Lalo na kung talo ka, mapupuot ka na doon sa nananalo. Oh. So bakit pa pag-uusapan? Bakit pa paglilipatihan, mga kapatid? Pag-usapan lang. Yan. So mahalaga po yan. Kaya po natin panindigan ang ating pananampalataya na mayroon po kalakip na pagmamahal. Then, we have accomplished everything. So yan po mga kapatid. Dahil kung galit ka, wala kang ma-accomplish kahit panalo ka pa. Di ba? Nakapanood na po ba kayo ng mga debate ng Uwelo? Sa amin po kasi dati, nag-aaral pa po ako ng high school. Sa plaza po namin talaga. Iba't ibang relihiyon. Naglalaban-laban yon tuwing mga alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Kami naman, nanunood. Meron doon isang magaling makipagdebate. Si Kalamay. Bakit Kalamay? Kasi nagtitinda siya ng Kalamay. Dala-dala niya papilaon niya, wala nang laman. Makikipagdebate na yan. Panalo siya lagi. Anak-anak yung matatak ko. Wala talaga mapapanalo. O, di ba? Pag ganun. So, doon pa lamang po nakikita ko na. Bata pa ako, nakikita ko na. Ang nagiging resulta po. Parang kantsawan lang pagtalo. Wala talaga sinabi. Diba? Next pa. May seem that defending the faith. So, ang tawag po sa ating pong paninindigan o kung tayo po ay dumedepensa o naninindigan sa ating pong pananampalataya, ang tawag po sa atin ay mga apologists. So, yung pong paninindigan mo ay apologetic, mga kapatid. It is an art and science of being a stupid. Diba? Minsan kasi, kapag nakikipag-debate ka na, nagmumukha ka ng stupido. Amen. Diba? Hindi naman, ang Panginoon ba nakipag-debate? Hindi. Ang Panginoon nagsasalita lang siya. Pero hindi siya nakikipagtunggalian. Amen. So, we often associate intense fight and know it all when defending the faith. Kadalasan po kasi ganyan daw. Kapag tayo po ay dumedepensa sa ating po pananampalataya, kinakailangan mong magbasa. Inaalam mo ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Ngayon, siguro naman naririnig niyo yung madalas. Ako naman anya eh. Nakailang ulit ko nang nabasa ang Biblia. Kaya alam ko na ang mga bagay ng Diyos. Sa totoo po ako hindi. Hindi ko po alam ang lahat ng bagay ng Diyos. May alam lang ako, pero hindi ko alam lahat. Amen. At ako po yung honest sa inyo. Kasi may mga parte po sa Bible na hindi ko po talaga masyadong gustong basahin. Alam niyo mo ano yan? Kung anong book sa Bible? Numbers. Gusto niyo ba yun? Puro mga pangalan lang, mapapasa niyo? Ayoko po lang. Then ayoko pa. At ang hirap talaga intindihin yung prophecy pagdating ni Daniel. So, ang hirap nito. O di ba? So mahirap talaga. Ako, honest lang naman ako sa inyo eh. Kasi alam ko, meron pang mas mahalagang mga bagay na dapat po natin pag-usapan at dapat nating matutunan. So, kung bibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay, saka na natin uunti-untiin yun. Yung mga mahihirap na bagay, unti-untiin natin. Kasi, depende po yun sa kakayanan natin. Hindi ko po sinasabing magaling ako kasi wala talaga akong alam eh. Hindi nga po ako nag-aral sa Bible School. Pero ito po yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Hindi po ako tinuruan ng Bible School. Ang nagturo po sa akin mismo, ang Espiritu ng ating Panginoon. Ito lang po ang tanging pinanghahawakan ko, Bible lang. Amen. At saka yung natutunan ko sa una kong pastor, na ang sabi niya, meron lang tayong nag-iisang Diyos. Kaya namulat po ako sa katotohanan na ang Diyos po natin ay iisa lang. Amen. Hindi po siya tatlong persona. Amen. So the rest, mga kapatid, gusto po talaga yan. Dahil kapasap po ng Bible, although makikita mo
may mga salita doon na parang bagang nagsasabi na may tatlong persona ang Diyos, pero sa totoo, hindi po tatlong persona. Ang totoo po niyan, tatlong kapahayagan ng Diyos na itinuturing po ng iba na ito ay mga persona ng Diyos. Pwede ba naman ako magkaroon ng tatlong persona? Diba? Hindi ko pwede. Pero tatlong kapahayagan, pwede. At hindi lang tatlo, ang dami. Gusto nyo, isa-isahin ko? Ako muna ay naging anak. Siyempre, naging anak ako ng magulang ko eh. Naging anak. Nung mag-aral ako, o naging mag-aaral. So, isa po yung sa mga kapahayagan, naging estudyante ako. Oh. Nung ako'y nakapagtapos, nag-asawa, bagong kapahayagan, may asawa na ako. O, diba? Nung ako'y nagkaanak, mas magandang kapahayagan, tatay na ako. O, diba? Pero ang totoo, isa lang naman ako eh. At ngayon, nagpapastor na ako. Bagong kapahayagan na naman, iba na naman. O, diba? Pag namatay ako, ay kanan sa iyo si pastor. O, iba na naman na kapahayagan. Wala na si pastor. Diba? Ang daming kapahayagan ng tao. Ganon din po ang Diyos. Pero isa lang talaga ang Diyos natin. Gusto nyo ba? Balik tayo sa basic. Amen. Gusto ko yun. Kasi habang tumatagal, kahit balik-balikan natin ang paksa patungkol sa Diyos, ibang kapahayagan na naman ang ating matututunan patungkol sa Diyos. Amen. Then, tuloy na natin mga kapatid. So, apologies po ang labas po natin. Kapag ating pong ipinagtatanggol o ating tinatayuan, pinaninindigan ang ating pong pananampalataya, tayo po ay tinatawag ng mga apologies. So, pakibasa nga po pala. 1 Peter 3:15. Unang Pedro 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts. Pagkapabanalin ninyo ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso. Amen. Ibig sabihin po nito mga kapatid, ituring natin na iba. Ituring po natin na iiba ang Diyos sa ating mga puso. So iba po yung trato natin sa Diyos. Hindi po siya katulad natin. Dahil ito nga po ang dahilan kung bakit binibigyan po natin ng prioridad ang Diyos. Dahil iba po ang tingin natin sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin na sanctification. Amen. So iba po yung pagtingin natin, pagtrato natin sa ating Panginoon. And always be ready to give a defense to everyone who asks you of a reason for the hope that is in you with meekness and fear. So marami po kasi nagtatanong. Amen. Yan po yung gustong ipahayag, yung ipakita sa atin ni Apostol Pedro. Na kapag tayo po ay naging totoo at tapat sa ating pong pananampalataya, dapat po talaga lagi tayong handa na magbigay ng ng kasagutan sa mga nagtatanong sa atin. Alam mo, nagtataka lang talaga ako sa iyo. Sabi ng kapitbahay, tuwing linggo na lang, pag alis mo, ang ganda-ganda lagi ng ayos mo. Di ba? Parang may pinupuntahan kang kakaiba. Di ba, mga kapatid? Sabi nga nung sa probinsya, isputing ka. Ano yung isputing? Maayos ang bihis. O di ba? Napupuna ka lang mga tao. Sabi nga nung kay Pastor Ugandi natin, para ka namang abogado pag umaalis ah. Meron pag si Pastor dito, si Sister Penny, parang abogado pag umaalis kasi nandito yung Bible niya, nandito yung mga lesson niya. So, mga kapatid, dapat talaga ganun tayo eh. Amen? Kaya lang, huwag naman tayong mangutang para lang makabili. Ang gusto ko pong sabihin, kung ano po yung pinaka-the best na mayroon po tayo, gamitin natin. Gusto niyo ba yung mga damit niyo, isusok nila pag ibuburo na kayo? Yung pinakamaganda mong damit? Kaya ako sa bahay mga kapatid, sa totoo lang, wala akong barong. Dahil kung may barong ako, susok ko rin yun. Pero ayoko nun. Dahil ayoko nakabarong pag ako yung binurol. Ayoko talaga nun. Gusto ko, ordinary lang.
Oh, bakit? Patay ka naman na eh. Diba? So mga kapatid, ready tayo lagi. Kasi lahat po tayo meron tayong pinaniniwalaan. Mahirap po kasi mabuhay na hindi ka naniniwala sa pinaniniwalaan mo. At yung mga taong hindi naniniwala sa kanyang pinaniniwalaan, hindi aasenso sa buhay. Amen? Diba? Mabuhay ka ayon sa pinaniniwalaan mo. Huwag yung paniniwala ng iba. Paniniwala nila yun eh. Mabuhay din sila ayon sa pinaniniwalaan nila. Pero lahat po tayo naniniwala sa ating Panginoong Yesus, kaya mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoong Yesus. Amen. Yan po yung rason, yan po yung dahilan na kung bakit po kahit tayo nahihirapan, punong-puno pa rin tayo ng pag-asa sa buhay. Amen. Diba? Sabi mo kanina, itigil kaya ang ulan. Pero kahit hindi mo siya tumigil, lalagay ko ang trapal na yan, dahil kapag umulan, hindi mababasa. Yun nasa ilalim ng trapal. Yun po sa pinaniniwala ko eh. Mabubuhay ako sa ating pinaniniwalaan. Amen. So mga kapatid, we should defend our faith. So kinakailangan po kasi i-defend ng number 1 na tayo. We should defend our faith. Dapat po natin panindigan o ipaglaban ang ating pong pinaniniwalaan. Tama po ba? Kasi yun po yung prinsipyo eh. Diba? Prinsipyo natin yon. Alam nyo ba, mga kapatid ko, prinsipyo ko talaga sa buhay, kahit hindi ko pa kilala ang Panginoon, noong araw, prinsipyo ko, pag ako nagpamilya, hindi ko pakakainin ang pamilya ko nang hindi ko pinaghirapang pera. Amen! Kinakailangan maghirap ako para maipakain sa kanila. Alam niyo mga kapatid, totoo yun. Dahil alam ko, kapag galing sa masama yung perang ipinakain mo, yung anak mo, magiging masama sila. Totoo yun. Bakit masama? Galing sa masama. Diba? Kasi yung magulang, walang prinsipyo sa buhay. Diba? Mabuhay tayo ayon sa prinsipyo natin. Ano bang prinsipyo natin sa buhay? Susunod ako sa Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, susunod ka sa Panginoon. Amen? Kahit anong mangyari, mawalan ka man ng trabaho. Trabaho lang yan. At least, sabi ni Kristo, ako'y sa iyo lagi. O di ba? Hindi siya mawawala sa atin. Amen. Ang trabaho, nawawala. Pero kapag nawala yan, may ipapalit ang ating Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo? Amen. Kapag nagsara ang pintuan para sa iyo, magbubukas ang mga bintana, bubuksan ng Diyos. Amen. Kapag nagsarado ang bintana, bubuksan ng Diyos ang bubungan mo. Gusto niyo yun? O, di ba? Ang ganda nun. Pag binuksan ang bubungan, mas malaki. Amen. Ang yung pakikita. Kaya nga, mga kapatid, masarap maglingkod sa Diyos. At doon ako sa Jude. Jude chapter 1 verse 3. Kasi isang chapter na naman ang Jude. Sa Tagalog, ano ba yan? Judas. Jude 1:3 yan. Amen. Pakipas po. Yan. Okay. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Sa Tagalog nga po, kasi yung contend. Ang nais ko sana sulat sa inyo yan tungkol sa kaligtasan sa tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita ko ang kailangan isulat sa inyo isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Diba? Kinakailangan talaga natin ipaglaban ang ating pong pinaniniwalaan, ang ating pananampalataya. Kasi pipilitin talaga ng ating mga kaaway
na tayo po ay pahinain at mawala ng lubusan sa ating pong pinaniniwalaan. Alam niyo ba ang kaaway niyo? Una ang mundo. Ikalawa si Satanas. At ang pangatlo, pinakamahirap sa kalaban mo, sarili mo. Amen? Di ba? Isipin nyo, mag-isa ka lang, ang kalaban mo tatlo, at totoong mga makapangyarihan. Di ba? Yung sarili mo, makapangyarihan yan. Huwag mo sabihin wala. Pag sinabi ng sarili mo, matutulog na lang ako. O, wala ka magagawa din. Matutulog ka na lang. Amen. Sinabi ng sarili mo hindi ako sasamba. O, hindi makapangyarihan yon. Tatlong kalaban mong makapangyarihan. Pero, merong isang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun ang kakampi mo. Amen. At yan ang suma sa iyo. Kaya, mga kapatid, tama si Judas. Hindi yung Judas na nagpakapatay, yung pong Jude na yan, kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus. Anak po siya ni Mary, kapatid ni James. So mga kapatid, yan yun. Diba? Isusulat ko sana sa inyo yung mga bagay na yun. Kaya lang, merong higit na mas mahalaga. Ano yung mahalaga? Ipaglaban daw natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin, mga kapatid. So kay Pedro, ano sabi ni Pedro? Lagi tayong handang magbigay ng sagot sa mga nagtatanong sa atin patungkol sa pag-asang meron tayo. Santiago naman, ay Judas naman, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. At ito naman si Apostol Pablo. 2 Timothy 1:14, ano sabi ni Paul? Tulong ng Espiritu Santo na pinaglalagay sa atin, paglaban mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Yeah. So, that good things which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. Ano yung mabuting bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon? Yung pananampalataya. Kaya, hawakan nating mabuti. Amen? Ipaglaban natin, panindigan natin ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga, higit pa po sa kayamanan. Kasi mag-o-offer si Satanas ng pera. Kasi hindi tayo susubukin talaga ng kalaban Subukin ko sa pera. Kung talaga itatakwil niya ang Panginoon. Isipin mo, araw ng linggo, meron kang deal na kinakailangan ma-close mo. Ano, pupunta ka ba doon? Ang usapan, ang deal, 1 million. Sure deal yun. Sure deal. Kapag umatin ka ng linggo, kapag nakipagkita ka sa kanya ng linggo, may 1 million ka. Alam mo, ang katotohanan, linggo, araw ng Panginoon. Pagpapalit mo ang Panginoon sa 1M, yung 1M, walang pangako sa'yo. Yung 1M na meron ka, pwede kang dalhin sa kapahamakan. Yung 1M na yon, mawawala din sa kamay mo. Pero ang nangako sa iyong katapatan, ang Panginoong Jesus, ano pangako? Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Amen? So mga kapatid, alin ang pipiliin mo? Ano ba dapat magwagi? Yung mundo, si Satanas, o ang sarili mo, o ang Panginoon na totoong nagmamay-ari sa iyo? Amen. Diba? Masarap isipin mga kapatid, na hindi na po tayo ang nagmamay-ari ng sarili natin. At kung ako'y pag-aari ng Panginoon, bahala ng Panginoon sa akin. Kung may sakit ako, Lord, kung gusto mo na akong patayin, pwede naman. Dahil ikaw ang may-ari sa akin Pero kapag ginusto ng Diyos na mabuhay ka, kahit anong cancer pa yan, kahit sabihin mo, may terminal pa yan, double terminal na. Ano yun? PIDX? Diba? Napakagandang terminal nun. Ano ba? Meron mag-stage 10? Wala. Alam ko, stage 4 lang lagi. Sabi natin, stage 10 ka na. Pero ayaw pa ng Panginoon na mamatay ka. May magagawa ba? Sabi, wala. Amen. Alalahanin ninyo ang haring si Hezekiah. Diba? Pinuntahan na ng propetang si Isaiah. Ihanda mo na ang buhol mo.
mamamatay ka na. Sino ba naman matutuwa kapag sinabihan ka na mamamatay ka na? Ang magsalita, totoo yun. Propeta yun eh. Oh. Hindi hubad na propeta. Totoong propeta ng Diyos. Ang sabi sa kanya, ihanda mo na. Dahil mamamatay ka na. Ang sabi niya, sa sarili niya, ako'y mag-usap sa Panginoon. Sumarap siya sa dingding. Pag-usap siya. Hindi sinabi na nahumarap siya sa mga rimulto at siya nagpag-usap. Humarap ka sa dingding. Lako. Dahil alam niya ang Panginoon nasa lahat ng dako. Kahit sa bahay din, pwede ka manalangin. Kahit nakaupo ka lang, nakahiga ka. Kahit anong ginagawa mo, pwede ka mag-pray. Dahil ang Panginoon nakikinig. Amen. So ganyan po. Kaya dapat talaga natin ipagtanggol, dapat natin ipaglaban, dapat natin panindigan ang ating pong pinaniniwalaan. Amen. We believe, mga kapatid, na tayo po ay nasa Panginoon and we are to engage in apologetic, in a gentle and loving admonition as we warn others and proclaim the truth. Mahalaga lang naman mga kapatid sa ating pag-share. May dalawang bagay akong nakita na napakahalaga. Pag tayo po ay mag-share ng Word of God, sa sharing po natin dapat na ipoproclaim natin ang ating Panginoon, ang kanyang kabutihan. Ibig sabihin, na isasaysay natin ang kabutihan ng Diyos. Then, ang panghuli, nagbibigay tayo ng babala sa mga tao. Ito babala, kapag hindi niyo tinanggap si Kristo, kapag tinanggihan ninyo ang offer ng Panginoon, mapapahama kayo. Diba? So ang offer nandiyan lang. Ang offer ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Diba? Hindi nga natin alam kung ano yun eh. Pero naniniwala tayo dahil meron tayong pananampalataya. Hindi natin alam kung anong uri ng buhay ang inihanda ng Panginoon. At ito, alam na natin ang buhay sa mundong ito. Ubod ng hirap. Labanan ng mga may kapangyarihan. Diba? Labanan po ng mga may kapangyarihan nyo sa mundo ito. Pag mahina ka, talo ka lagi. Pag makupad ka, talo ka ng mabibilis. Diba? Mapagal ka eh. Kaya talo ka ng mabibilis. Pero ang sabi ng Bible, ang karera ay hindi lamang para sa mga mabibilis. O, di ba? Hindi sa mabibilis eh. Ano to? Dahil may Diyos na kumukontrol ng lahat ng bagay. Kahit na napakabilis mo, pwede kang madapa. At sa pagkadapa mo, hindi ka napapaangon. Italo ka ng pagong. Unti-unti, pero consistent, naglalakad pasulong. O, di ba? Sana nga pala, maging mga kangaroo na lang tayo. Diba? Kasi ang kangaroo mukhang mahirap pumatras na matalikod yun. Diba? Mahabang palo sa likod eh. Paano siya aatras na? Oh. Ang paa niya sa unahan, maliit lang. Maisi. Puro lang yung pasulong. Diba? Hindi tayo sasakyan na may kamyong reverse para pwedeng umatras. Tayo lahat laging pasulong. Amen? Kaya dahil sa pananampalataya ibinigay sa atin ng Panginoon, susulong tayo. Amen? Susulong tayo. Dahil alam natin, may inihandang lugar, may inihandang patutunguhan ng ating Panginoon para sa ating lahat. At inihanda niya na ang langit para sa kanyang mga anak. Amen. Excited ba kayo sa langit? Ako mo excited. Dahil ayoko na dito sa lupa. Ang hirap dito. Diba? Hindi na kailangan mong uminom ng maintenance, medicine mo. So, kung wala ka pera. Sa totoo lang po, dami ko ng maintenance. Kung pipiliin ko lahat, kulang ang 200, 1 araw lang na inuman. Kulang yun. Pero dapat hindi ko nabibili lahat. Ginagawa ko, alternate na lang. Kasi, alam ko naman eh, nararamdaman ko, gumiginhawa ang katawan ko kapag nakakainom ako, kahit alternate na lang. Kaya, yung pinakamahal, alternate na lang. Okay lang. Kasi maintenance naman na yun eh. So, mga kapatid, ito yun eh, kinakailangan
idepensa natin ang ating Panginoon. Panindigan po natin yung ating pinaniniwalaan. So, mga kapatid, alam niyo ba na mayroon pong magkakaiba between defending our faith and defending the faith? Nakikita niyo na pagkakaiba. There is a difference between defending our faith and defending the faith. Yung una, yung ating pinaniniwalaan, hindi na kailangan panindigan natin. At itong pangalawa, defending the faith. Ipagtanggol natin o panindigan natin yung pinaniniwalaan talaga. Amen. Pinanindigan natin yung pananampalataya. We believe that our faith is synonymous with the faith. Halos pagkapareho sila, pero may pagkakaiba sila. To be wise, we must adjust our faith to the truth that was handed down to us. Diba? Para masabi natin, tayo'y nag-iisip, tayo yung mga taong ginagamit yung utak na ibinigay ng Diyos. Ano ba ang silbi ng utak? Para mag-isip, di ba? So gagamitin natin yung utak natin upang maisip natin na meron pala truth. Ano yung truth? Katotohanan. So doon natin dapat i-adjust ang ating pinaniniwalaan ayon sa katotohanan. Kasi lahat na tayo mayroong pinaniniwalaan eh. Kaya lang, ano ang pinaniniwalaan mo? Patay ba ito sa katotohanan? Alam natin ang katotohanan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya yung truth, mga kapatid. So, ibinigay sa atin ito, ipinamana sa atin. Kaya salamat sa Diyos, dahil ang kanyang salita, kahit ilang libong taon na ang nakaraan, hindi nagbabago. Yan pa rin hanggang ngayon. Yung mga librong binabasa natin noon, Sister Peli, noong araw kasi, noong kami po ay mga bata pa, syempre, Bicol. So may mga libro talagang Bicol. Nilimbag para lamang doon sa mga mag-aaral sa Bicol. Bata pa kami noon eh. May mga Bicol kami libro. Wow. Pero ngayon wala na. Nabago na, di ba? Lahat nababago. Bakit na nabago? Bukod sa COVID, binabago talaga ang curriculum, mga kapatid. So ito, ang laki na ng pagbabago na antas ng ating edukasyon ngayon. Pero ang Bible, mula noon hanggang ngayon, yan pa din. Meron ba na bago? Ilang libong taon na nakaraan, yan pa rin ang binabasa natin ngayon. At yan din ang mga natutunan ng mga sinaunang tao bago tayo. Amen. So mga kapatid, para maging matalino tayo, i-adjust natin ang ating pinaniniwalaan ayon sa katotohanan na ating pinaniniwalaan. Amen? We haven't yet arrived at all truth. Hindi pa nga tayo nakakarating doon sa lahat ng katotohanan. Therefore, we defend our faith with great humility and with openness to learn. So, kapag tayo po ay dumedepensa o ating pong pinanindigan ang ating pong pananampalataya o ang ating pinaniniwalaan, dapat po ito, yung great humility pinawawala sa atin. Marunong po rin tayo magpakumbaba. Amen. Sabi nga kanila, diba? Walang silbi ang debate. Manalo ka man. Kung lalayo nung nando nang natalo sa'yo. Wala din. Hindi mo siya nadala sa yung pinaniniwalaan. So, then ito, with openness to learn. Amen. Hindi natin alam na kahit bali yung pananiwala nila, may pakukuha din tayo mga tama sa kanila. Amen? Tama. Basta nyo, Jehovah's Witnesses. Alam natin, mali yun. Ano bang tama sa kanila? Pag nagdamit sila, maayos. Ako, mga bata pa eh. Nakasarado talaga yun, nakalungsod yung mga bata, hindi nakakaluskos ang talagang nakabutonis yung dito nila. Bata yun ah. Tapos pag nagbihis sila, parang ano to, graduation? O diba? Kahit na ano sila, hindi sila naka-tuck out sila, pero maayos talaga. Sarado yan. Tapos magagalang na bata. Diba? Magagalang. O, kumusta? Mga Kristiyanong magulang, ang mga anak ba natin magagalang?
Pag may nagsasalita pang matanda, nakikinig sila. O pag may nag-uusap, padaan-daan ba sila? Noong araw si Sir Pele, di ba? Bawal sa mga bata. Pag nag-uusap yung mga magulang, talagang iiwas siya. O kung talagang walang maiiwasan, makiraam po. Nakaganyan pa ang kamay, makiraam po. Di ba? Ang mga bata noon, pag inutusan, alis to sa pagsunod. Naalala ko pa, yung lola namin, dumudura sa lupa. Tapos, pagbalik mo, natuyo na yung dura, patay ka. May palo ka. Ibig sabihin, mabilisan. Sunod ka agad. Hindi, ngayon, magbukas ka nga, wait lang po, wait. Wait daw eh. Bakit nagpapa-wait? Hawak cellphone. Diba? Basagin kaya natin yung mga cellphone na yan. Diba? Pero bago ko basagin, salutan mo muna anak mo. Anak, mahal na mahal kita. Ayokong lumaki ka na alipin ka ng cellphone na yan. Sabi nga ng tatay, nagsisi siya kung bakit ibinigay niya pa o pinagbilan niya yung anak niya. Ang ginawa ng tatay, pagkatapos ng pagsabi ng anak, tinapo, basa ang cellphone. Mula ngayon, wala ka ng cellphone. Diba? Tayong mga tao ngayon, mga makabagong tao, kaya ba natin mabuhay na walang cellphone? Kaya, di ba? Kaya! Kaya yan! Dahil kami noon, noong panahon namin, walang cellphone. Wala pang ang radyo. Ang may radyo lang yung may kakayanan bumili. Oh. Wala lalong TV. O di ba? Nakikinood lang kami. Pero, naniniwala pa rin kami sa Diyos kahit walang ganyan. Pero ngayon, iba na pinaniniwalaan ng mga kabataan. Kaya nga mga kapatid, mahirap po talaga eh. So, but defending the faith, ito na. Kasi pagdating po sa ating pinaniniwalaan, may kanya-kanya nga tayong pinaniniwalaan. Pero, dapat yung pinaniniwalaan natin, batay doon sa pananampalataya. Yun po yung the truth. Yan. So, defending the faith is quite different. We are presenting why Christian through centuries have believed. So, ito po. Sabi po dyan, by defending the faith, but defending the faith is quite different. Here, we're presenting why Christians through the centuries have believed. Giving evidence and introducing arguments why Christians believe. A good apologist should be able to present arguments from the truth. So ang mabuting nagbabahagi ng salita ng Diyos, kaya niya na ibigay sa tao ang mga argumento ng batay sa katotohanan in a way consistent to our actual. Ano to? Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ngayon po kasi natututo na ako magbigay ng halimbawa. So lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Tama? Hindi na kailangan sundin natin ang Diyos para tayo ay maging tapat na tagasunod niya. Pero, may mga magulang, lalo-lalo ng mga tatay, nagsasabi, gawin ninyo ang sinasabi ko. Huwag ninyong tularan ang ginagawa ko. Anong klaseng tatay ko? Diba? Parang hiwalay yung salita niya sa mga ginagawa niya. Diba? Anong ibig sabihin? Yung tatay naninigarilyo, pangalan sa anak ko, kayo maninigarilyo. Yung tatay umiinom, hindi lang umiinom, laklak talaga ang ginagawa. Singlot na. Pag hindi siya uuwi hanggang hindi lasing. Tapos sasabihin sa anak, huwag kayong iinom ha. Ano to? Nagsasalita ka? Hindi mo alam ang sinasabi mo? Tatay ka pa naman? Diba? Christian ka. Iwasan mo magkasala, pero ikaw nakaluglot sa kasalanan. O, diba? Ano to? Ibig sabihin, namumuhay ka na mayroong dalawang pagkatao. Ayaw ng Diyos nun. Gusto ng Diyos, isa lang. Ayun.
Kung ano ang sinasabi mo, yun din ang ginagawa mo. At kung ano ang pinaniniwalaan mo, dapat yaon ang nakikita sa pamumuhay mo. Depende sa sinasabi mo, at doon nakadepende ang mga ginagawa mo sa iyong pinaniniwalaan. Amen. Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat kumilos ka ng naaayon sa Diyos. Magsalita ka ng naaayon sa nais ng Diyos. Amen. Diba? Ganun lang po kasi yun eh. Bakit hindi po natin dapat ginagawang magulo ang salita ng Diyos. Dahil ang gusto po ng Diyos, kaayusan lagi, maayos. At nais na maayos natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Diba? Rightly dividing the word of truth. Hindi po tayo mga demonyo. Kasi ang demonyo man, nagsasalita ng salita ng Diyos, pero mali ang aplikasyon. Diba? Para lang, masabi, nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Hindi po lahat na nagsasalita ng salita ng Diyos sa Diyos. Amen. Para mang sinasabi ko rin yun na, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan ay mga maka-Diyos. Amen! Kasi naalala ko sa amin noon dati. Kaya nga, sabagay sa atin, walang ganyan. Kahit tayo lahat yumuko, kahit tayo lahat iwala natin, mga pag natin mo walang mawawala. Dati noon kami sa Paranaque. Altar call na eh, lahat. Lumapit lahat nanalangin. Pagkatapos sila manalangin, isang kapatiran, pagbukas ng bag, wala na ang pera niya. Oh, sino kumuha? Sabi ng pastor namin. Ako'y naniniwala na hindi lahat ang pumapasok sa mga simbahan ay mga maka-Diyos. May mga demonyo rin pumapasok. Totoo naman yun eh, di ba? Sa sarili mo na nga lang eh. Pupunta ng simbahan, dinidemonyo ka pa. Hindi ko man doon. Oo. Yun naman, pastor mo, makikita doon. Wala nagdawa sa pinyo, kundi salita na naman ng Diyos. Di ba? So mga kapatid, mahirap. Then, puntahan na po natin, what does it look like to defend the faith? Ano ba ang kamukha kapag tayo po ay, kumbaga ipinagtanggol natin, o pinanindigan natin ang ating pananampalataya? Defending the faith is a holistic endeavor. Pag sinabi kong holistic, buong gawain yan, hindi po hati-hatihan. It is not merely a matter of theological debates or intellectual arguments. We must share Jesus or Christ with our lives and with our lips. Ito na, sinasabi ko dito, na kapag nag-share tayo sa Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Ipakita natin, totoo si Jesus sa buhay natin. At times, we need to proclaim heavily with a quick discussion occurs in public places. So, kumbaga, kinakailangan talaga natin magsalita ng mga mabibigat na salita kapag tayo po ay nasa labas. Amen. Pero minsan, yan. Lalo-lalo na pag mga young people na nais po nilang i-share ang Panginoon sa kanilang mga magulang, sa papaano mong paraan may mapapaniwala ang magulang mo patungkol sa Panginoon. Paano? Kung kayo mga bata, siyempre nahiya kayo sa magulang niyo mag-share, di ba? Ito po, sa pamamagitan ng pinagong buhay. Amen. Dati, mga kabataan, hindi nila. Ngayon, ang ginagawa ng mga kabataan, yung mga binago ng kabataan, hindi nila ginagawa dati. Nay, ako na lang maghuhugas. O, di ba? Wow, ano na kayo naman ako? Nay, ako na maglilinis. Naglilinis ang anak ko ah. Ngayon, yung mga kabataan, hindi na ginigising ng magulang nila. Kusang gumigising. At ginigising na sila, Nay, alis na ako. Alis ka lang. Oh, Nay. Wow, praise God. Totoo nga ang Diyos ng anak ko. O, di ba? Kahit di ka mag-share, alam niyo ba na tayo po nagre-reflect sa atin ang ating Panginoon? Sabi nga ni Apostol Pablo, tayo ang mga buhay na sulat. Binabasa tayo ng mga tao na nakakilala sa atin. Christian ka pero chismosa ka pa din. Wow, yung galing. Iba yatang ibang Panginoon ang nakilala mo. Dahil kung totoong si Jesus ang nakilala mo, tatanggalin na
yung masasamang ginagawa natin. Amen? Magbago na tayo. Amen. So kinakailangan po kasi nagre-reflect sa atin ang ating Panginoon. At kung ano yung sinasabi ng mabuting balita, dapat nakikita rin sa atin bilang mga totoong Kristiyanong binago ng salita ng Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo na walang pwedeng magbago sa atin kundi ang salita ng Diyos? Bakit hindi tayo nababago? Kasi hindi mo tayo nagbabasa. Amen. Hindi na nga nagbabasa, hindi pa umaaten. Paano ka mababago? Asa ka lang ni Pastor? Pa, hindi si Pastor ang nagbabago. Yung salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay po natin. Amen. Sino yung salita ng Diyos? Jesus. Diba? Pakibasa nga. Romans 12:2 ano sabi? Do not be conformed to this world. Dito pa lang, bagsak na tayo tayo, no? Do not be conformed to this world. Huwag tayo makipag, sanayon sa salita. Kung ano ang puso, kahit ginagawa po natin, then be transformed by the renewing of your mind. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. So, paano mababago ang isip ng tao? Sa palagay nyo, paano mababago ang isip ng tao? Paano mababago ang isip mo kung may nakatanim na sa isip mo? Kailangan gamasin mo muna. Punta mo yan, gamasin mo muna. Amen. At tamnan mo ng mga buto ng pananampalataya, which is the word of God. Amen? Diba? Tamnan mo na ngayon. Alisin mo yung masasamang kaisipan mo, then tamnan mo ng bagong bibig. At ang bibig yun, ang salita ng Diyos. At kapag yun ay namunga, makikita ang bagong pagkatao. Ayon sa bunga na ipinapakita. Alam nyo na, diba? Galatians chapter 5, verse 20. So, muna natin para kayo. Okay, Colossians 3, 12 hanggang 14, ano sabi? Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercy. Yan, isuot daw natin ang alin. Kindness, kabutihan, pagpapakumbaba, which is humility, meekness, and long-suffering, bearing with one another. Kung willing kang pasanin ang kabigatan ng mga kapatid. Tuwang tayo, share tayo, kaya nga, sharing, di ba? And forgiving one another. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Bakit inilagay yan? Magpatawaran. Kristyanan tayo. Kasi kahit Kristiyano ka na, nagkakasala ka pa. At anong sabi? Patungo sa pagpapatawad. Ang hindi nagpapatawad, hindi rin naman patatawarin ng ating Panginoon. Dahil lagi magpatawad. Sabi ng Panginoon kay Pedro, o sabi ng Panginoon pala, o sabi ni Pedro sa Panginoon, ilang ulit ko bang patatawarin ng kapatid ko? Kasi siguro ang kulit ng kapatid niya eh. Lagi nagkakasala sa kanya. Sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabing 7 times 7. Ibig ko, 70 times 7. Ilan yun? 490. Dami. Ibig sabihin, walang katapusan. Hanggang humihigi ng tawad, patawarin. Amen. Ang mahirap lang. Pastor, ang hirap kasi, hindi nahingi eh. Hindi nahingi. Paano yun? Eh kung hindi nahingi, magpatawad ka pa din. At least wala ka ng dala-dala mabigat. Bahala siya sa buhay niya. Amen. Pero kung dahil mahal mo siya, sabihin mo kagad yung kasalanan niya. Ngayon, kung kilalanin niya ang pagkakamali niya, magsisisi. Kasi meron tayong mga nagagawang mali na alam natin hindi mali. Pero namali lang pala sa iba. Diba? Nangyayari yun, gano'n eh. Hindi ko siya kalain. Yung nasabi ko pala, kinasama ng loob niya. Hindi ko alam yun eh. Kaya, tahimik ako natutulog, di siya pala. Magsama-sama ng kalooban. Kasalanan ko ba yun? Palagay ko, hindi mo alam. Paano mo hindi kasalanan? Dapat kung sa kapatid mo, ipinaalam sa'yo. Na, sis, nasaktan ko sa sinabi, ay, sorry, nasaktan ka pala. O, di ba? Ang dali na naman mo humingi ng tawad eh. Then,
Kapag nakahingi na tayo ng tawad, sikapin na natin na huwag na natin gawin muli yung minsan natin ginawa at nakasakit sa ating kapatid. Yan ang totoo pagpapatawad. Amen. Then, defending the faith entails living a life that aligns with the principle and values found in the Bible. So, kung nais po natin panindigan ang ating pinaniniwalaan, may kaakibat po itong pamumuhay na naka-align o nakaugnay sa kagustuhan at prinsipyo ng Diyos. Amen. So, dapat po talaga naka-align sa Diyos. Sa principle and values na makikita po natin sa Biblia. It means embodying the love, grace, and forgiveness exemplified by Jesus, thereby showcasing the formative power of the gospel. Pag nangyari yun, ipinapakita po natin na ang Ebanghelyo ng Panginoon mayroong kapangyarihan na magbago ng tao. Amen! Ang salita ng Diyos may kapangyarihan para baguhin ang ating pagkatao. Pero para mabago yan, babaguhin ng Diyos, isip natin. Amen! Isip natin ang binabago ng Diyos. Kasi lahat po ng ginagawa natin, dinidikta ng isip natin. Pag-ibasa po, 2 Corinthians 3, 2 hanggang 3. Kayo mismo ang aming sulat ng nakasulat kayo sa aming petisyon upang makilala at mabasa ng lahat. Pinapakisa ninyo na kayo ang sulat ng Kristo na ipinadala niya sa pamamatay na iyon. Hindi nakasulat sa pista, hindi sinulat ng Espiritu ng Diyos ng tayo, at hindi sa patyas na bato, kundi nakapitin sa puso ng mga tao. Naiintindihan po ba natin? Sinasabi niya. Tayo ay mga sulat, ni Kristo! Wow! Ang galing. So tayo yung mga sulat ni Kristo, pinabasa tayo ng mga tao. Ano kaya ang mapapasa sa atin ng mga tao kapag tinignan ang buhay natin? Siguro ang sama, no? Ang sama ng sulat ng Panginoon, sinusumpa ko kayo! Mga walang hiya kayo! Hindi! Ang nakikita sa atin, wow! Iba! Iba to! Ang laki ng pagpapago nito. Kasi sulat tayo ni Kristo na pinabasa ng mga tao. Nakikita sa atin kung paano magmahal si Kristo. Amen! Dahil kung paano mahalin ang mga kapatid mo, yun ang nakikita nila. Dahil nasa atin nga si Kristo. Amen. Mas malaking patotoo ang binagong buhay kaysa sa sinabing salita. Amen. Ipakita mo, bago ka na talaga. Amen. Diba? Kahit may problema ka, mukhang wala lang. Kasi ang tanong ko nga lagi, pag pinoblema mo ba ang problema mo, mawawala ba yun? Hindi! So anong nangyayari? Mabuburyong ka lang. Diba? Pagkamatay pa. Na-stress na, na-depress pa. At kapag na-depress ka na, o-oppressing ka na ng kaaway. Yan. Puro may press, no? Mahirap doon, mga kapatid. Then, number 3 pa. Why it is important to defend the faith? So, bakit daw mahalaga na ang ating ipagtanggol, ating panindigan, ang ating pinaniniwalaan? Meron po ditong 5 rason. Madaliin ko na lang ito. Number 1, ito dahilan. Preserve the truth. Bakit kinakailangan po natin ipagtanggol ang katotohanan sapagkat pinipreserve nito ang katotohanan. Ikalawa, it strengthens believers. Napalalakas po nito ang mga sumasampalataya. Amen. Tingnan nyo na lang yan. Mga verse na yan, basahin na lang natin. Kasi may time constraint po tayo. Number 3, it proclaims the good news. So, bakit kinakailangan natin ipagtanggol ang ating pananampalataya sapagkat ipinapahayag ito ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ito, ang kaligtasan ay na kay Kristo lang.
Bukod kay Kristo, wala na pong iba. Hindi natin makikita ang kaligtasan sa iba, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Then number 4, it push back hard. Kung ating pong pinaninindigan ang ating pong pananampalataya, itinataboy nito ang mga bagay na makasasama sa atin. It has been said that ideas have consequences. Totoo naman eh. Lahat ng ating kaisipan, lahat ng ating iniisip may bunga lagi. Some philosophies and worldview are far more than just theories and questions. Hindi lang po ito mga teorya o mga katanungan. Some are absolutely deceitful. Christian apologetics can push against harmful ideologies. Marami po kasing prinsipyo, maraming mga ideolohiya na masama. At ito'y laban sa prinsipyo ng ating Panginoon. Communism, masama po yun. Amen. So, binago po nila ang konsepto ng pagsasama-samahin ang mga ari-arian at ibabahagi ng pantay-pantay. Nangyari po yun, di ba, sa Book of Acts? Lahat po ng mga magkakapatid, ibinigay nila sa paanan ng mga apostol. Yung mga ari-arian, yung mga pinagbilhan ng kanilang mga ari-arian. At ang mga apostol naman, nilikom yon at ibinahaging pantay-pantay. So meron equality. Ang komunista ganon, may equality. Sa jury lang yun, jury. Konsepto lang nila yun. Pero ngayon, iba. Yung mga leader ang yayaman. Yung mga ordinaryong tao ang hihirap. So, nasaan ang pagiging pantay-pantay? At paano magiging pantay-pantay kung ang tumitingin ay tao? Kita nyo, mga kapatid. Pag tayo ang tumingin, walang pantay-pantay sa atin. Diba? Kita mo kasi, naka-level eh. Uy, sino pang mababa, sino ang matangkad. Kapag ang Diyos ang tumingin, pantay. Kasi nasa taas siya. Kita niya lahat, pantay. Diba? Kuha nyo lang. Sa tao walang pantay-pantay. Pero pag sa Diyos, lahat pantay. Okay. Number 5, sabi ko dito, it promotes justice and love. Because the gospel is true, then partnering our lives with God's revealed word will create a flourishing life. When engaging in defending the faith, we're giving a roadmap for love. So kapag tayo po ay nagsishare ng ating pong paniniwala o ng ating pananampalataya, tayo po ay gumagawa ng mapa para po sa silaman ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya mag-share po tayo. For us to have or to make a roadmap for the mga kapatid. So, alam po natin na ang buhay ay nagiging maayos kapag kapartner po natin ang ating Panginoon. So, magkaroon po tayo ng partnership sa ating Panginoon. Huwag na si Satan ang partner natin. Si Lord na. Ang Panginoong Jesus, pag siyang kapartner mo, mananagana ka sa bawat aspeto ng buhay. Amen! Palakpakan natin. Tumayo po tayo lahat mga kapatid.